Hello mga Garon, ito na pala yung part 2 ng mini vlog namin patungo sa pangarap namin. At sa wakas, nakarating na rin kami sa destination namin. Nandito kami ngayon sa Gander, Newfoundland, Labrador, Canada. Paglabas pa lang namin sa aeroplano, mafe-feel nyo na ang lamig ng hangin dito. Ibang-iba talaga kumpara sa Pilipinas. Dito na kami ngayon titira pansamantagal. Yun pala, dito na kami talaga titira. Dito namin bubuuhin ang mga pangarap namin. Sinundo pala kami dyan ng pinsan ng asawa ko. Matagal na silang naninirahan dito, almost 4 years na ata or 5 years. Magiging Canadian citizen na rin sila sa susunod na mga taon. Ang ganda pala ng mga kalsada nila dito, malawak. Walang ka-traffic, hindi kagaya dyan sa Pilipinas na bumper to bumper talaga. Makikita nyo rin na mga bahay dito, walang mga bakod, naka-open lang. Sabi kasi ng pinsan ng asawa ko, hindi uso dito yung bakod kasi walang magnanakaw dito. Kahit daw hindi mo ilak ang sasakyan at bahay mo, walang papasok na tao. Grabe, ang linis talaga ng kalsada nila. Na-excite na ako mag-drive dito. Sa ngayon, makikita na lang muna kami dito habang naghahanap pa kami ng malilipatang bago. Doon pala kami titira sa kaibigan niya. Before kami pumunta dito, pinakiusapan niya muna na pansamantala doon lang muna kami titira. Habang naghahanap kami ng bagong bahay na matitirahan. Ang pangalan pala ng may-ari ng bahay na titirahan namin ay si Kuya Ronnie at si Ate Ninita. Sabi ng pinsan ng asawa ko, mababait daw yung dalawa na yon. Mga Pinoy din pala sila, mga taga Surigao. So alam nyo na, pag Visayas talaga, mga mababait yon. 2 years na pala sila dito naninirahan sa Canada. At may sarili na silang bahay. Pero nauna daw si Kuya Ronnie na pumunta dito sa Canada at sumunod na lang sila Ate Ninita ng mga anak niya. Excited na kaming ma-meet at makilala sila. Papunta na pala kami sa bahay nila. Sa mga oras na to, nafe-feel na namin yung pagod. Lalo na yung mga bata. First time kasi namin makatravel na ganito kahaba. Dito pala sa Gander, mababait daw yung mga tao dito. Mga Pinoy daw dito nagtutulungan. Pag nalaman nila na bago ka pa lang dito, tutulungan ka daw nila makahanap ng trabaho. Sana sa susunod na mga araw makahanap ako kaagad ng trabaho dito. Paubos na kasi yung savings namin ngayon. At marami pa kaming utang na babayaran sa Pilipinas. Shoutout pala sa lahat ng mga pinagkakautangan namin dyan sa Pilipinas. At bago ko ipagpatuloy yung vlog namin, gusto ko nga palang i-shoutout yung mga kaibigan namin dyan sa Pilipinas. Sila kasi yung number 1 fan namin dito sa vlog namin ngayon. Shoutout Dr. Marinel Agulio. Shoutout Colonel Mara Jane Perpignan. Shoutout April Grace Olaya. Shoutout Paul Kagikla. At yung sa mga hindi ko nabanggit, mag-comment lang kayo sa vlog namin na to at sa next vlog namin ay isa-shoutout namin kayo. At sa wakas, nakarating na rin kami sa bahay nila Ate Ninita. Grabe, ang ganda pala ng bahay nila. Pagpasok mo pa lang, welcome na agad ang sasalubong sa'yo. Sana magkaroon din kami ng sariling bahay kagaya nito. Tara, pasok tayo mga agaron. Dito nga pala kami nakatira sa basement nila. Ito pala yung pinakasala ng basement. May TV at saka sofa. Yan pala yung bunso namin anak na si Ferdy, kakagising lang niya. At nanood ka agad ng cartoons na paborito niya. At ito pala yung kwarto. Tingnan nyo, pagod na pagod talaga si Ate Kaylee at Kuya Simon sa travel. Hanggang ngayon tulog pa. At ito naman yung CR nila. Cute lang, pero hindi kami pwedeng maligo dito. Doon kami maliligo sa taas kasi nandun yung shower room nila. At ito naman yung pinaka laundry room nila. Ang ganda ng washing machine nila. Hindi ka na mahihirapan maglaba. Ipapasok mo na lang yung mga damit mo at automatic maglalaba na siya. At ito naman yung hagdanan papunta sa taas. Yung pinaka sala at kitchen nila. Sa susunod ko na lang ipapakita sa next vlog namin. At ayun na nga, naglakad-lakad na lang muna kami. Mamamasyal kami, pupunta kami sa bahay ng pinsan ng asawa ko. Gusto rin kasi namin makita yung lugar nila. At ayun na nga, nakarating na kami. So, ito naman si Simon. Pag may bike talaga, parehas talaga kaming mahilig sa bike. Kaya nung nagkaroon ako ng opportunity na magkanegosyo, nagtayo ako ng sarili kong bike shop doon sa Pilipinas. Hindi ko pala pinasara yung negosyo ko doon sa Pilipinas. Pinamanage ko kina mama and papa. Sayang din naman kung ipapasara ko lang. Nandun pa naman yung pamilya ko. Sila na lang yung papahawak ko doon. At meron din ako mga empleyado na umaasa doon. Sayang naman kung mawawalan sila ng trabaho kung ipapasara ko yun. Shoutout nga pala sa Team Tilsoy Bike Shop at sa mga empleyado ko doon. Salamat sa inyo mga boss Agaron Mayor. Kayo lang muna yung bahala dyan sa negosyo natin.
hanggang dito lang muna yung vlog natin ngayon. Pasensya na kung hindi ko na-upload kaagad yung mga vlog namin. Sana hindi kayo magsawang sumuporta. Paki-like and follow and share na lang mga garon. Bye!